Ang 1TV News Channel matod kaninyo sa nagpungasi nga mga balita sa 1TV Patrol. 1TV Patrol. Dinhi inyong masayran ang mga panghitabo sa atong palibot ug kasikbit nga mga lungsod ug probinsya sa Misamis Occidental. 1TV Patrol. Kini ang 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol. Ug karon aniya na ang inyong alagad 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol. Igala, kumusta? Ako si Adoni Bisina ang mahutod ng usab kaninyo sa mga balita sa 1TV Patrol. Una, suluhan sa itong mga balita. Saluhan sa mga balita sa 1TV Patrol. 51 ka barangay sa Uzamis nagandam na sa search for cleanest and orderly barangay. Duha ka mga civil society organization sa Uzamis mo-renew sa city accreditation. Pag-amping sa kasing-kasing gidumdum karong bulana. Issue sa body-worn camera gitubag sa Uzamis PNP. Uzamis PNP padayon ang kampanya batok slow-moving vehicle sa mga superhighway. Mga biktima sa sunog sa Barangay Lamaan nakadawat og ayudang pinansyal. DepEd Uzamis nakakuha og taas nga level sa service competency. Mga public school nga gipalambo sa asenso hapit na makumpleto. Uzamis PNP nakasampol na og mga tindahan pagsupag sa liquor ban. Sunog sa Barangay Lamaan, dili taga Lamaan mismo ang nakareport sa fire station. 20 ka parisan gikasal sa Clarin atol sa birthday ni Mayor Jojo Roa. 15 ka unit sa bagong ambulance bidangat na sa Kapitolyo. Police report. Sa police report, liderato ni Governor Henry Waminaw sa Misamis Occidental gidaig sa Campo Crame. This portion is brought to you by Gloria Bazaar Uzamis. Mga Uzamis noon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o og hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maanindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic, Devon, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernard, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Anaa ang mga furnitures sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables ug daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable ug bagay sa imong panginahanglanon sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. Aduna usab sila mga nagunang mga cellphones sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug uban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories alang kanimo. Kining tanan mamahimong mapalit pinaagi sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ug dili lang kay kana, aduna usab sila humugaway nga parking area at bang silang building luyo sa Jollibee drive-thru. Gloria Bazaar Don Anselmo Bernard Avenue Branch, the newest and the most convenient store in Ozamis City. Opening hours from Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Alang sa dugang kasayuran, pakikita ilang ang ilang store manager nga si Miss Genevieve Digamo. Matawag sa mobile number 0930-255-3231 ug adunay landline number area code 088, telephone number 521-7961. Hashtag Gloria Bazaar Bernard. Hashtag Easify Your Life. Sa Gloria, way sama. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar Rizal Avenue Branch, Ozamis City. 1TV Patrol. O karon sa detalye, 51 ka barangay sa Uzamis nangandam na sa search for cleanest and orderly barangay. Human gitigom ni Mayor Indy Waminal ang mga punong barangay sa 51 ka mga barangay sa Uzamis City. Nasayod na kini kung unsay mga talamdan sa ikahigayon nga search for cleanest and orderly barangay.
Nasairan nga ang search for cleanest and orderly barangay. Labing unang higayon kini nga nahitabo sa kagamhanang lokal sa Uzamis. Ilalom sa administrasyon sa Asenso Uzamis labi na sa pagdumala karon ni Mayor Indy Waminal kini nga inisyatiba na mugna sa Asenso Uzamis administration bunga sa mga insidente sa pagbaha sa dakbayan bisan pa man sa gipalambong mga drainage system sa sentrong bahin sa syudad. Nagtuo ang Asenso Uzamis administration nga dili gayud normal ang dagan o dahili sa tubig sa mga creek bunga sa illegal nga istruktura nga nakababag. Sa ulahing regular session sa konseho, nagkanayon si Konsehal Jan Doctor nga kung kalabot sa fees o kalinaw, natima na kini sa kapulisan apan sa kahindik o paghanay sa ipangtukod nga mga istruktura sa mga barangay, kini tulumanon sa mga barangay official. Nagtangag og 1 milyon ka pesos ang barangay nga makakuha sa unang gante. 300,000 pesos ang second prize o 200,000 pesos ang third prize. It was presented by the city mayor that the awards will be allocated on third, second, and first awardee of among the 51 barangays, Honorable Chair. So it was amazing because that was it is considered our first moment to have a contest like this, Honorable Chair, an orderly and the cleanest barangay. And the first awardee would receive 1 million, the second 300, and the third 200,000. So I think the program of our city mayor for the peace and order focus on the order because the peace is already developed and being handled properly by our PNP. So the order would be in the hands of the barangays, Honorable Chair. So for as of the moment, all repairs, all renovations, and all constructions would pass through our city planning, city engineering office, disaster, CDRMO, and even the SWIMO office, Honorable Chair. 1TV Patrol. Duha ka mga civil society organization sa Uzamis mo-renew sa city accreditation. Padayon ang paghashas sa konseho sa mga civil society organization nga mamahimong kaabag sa Asenso Uzamis administration sa kalambuan. Ang duha ka mga civil society organization nga ulahing mipadangat og maayong intensyon sa kagamhanang lokal mao ang GITIB Incorporated og National Chaplains of the Philippines Uzamis Chapter. Sa ulahing regular session sa konseho, aprobado na sa second and final reading ang rekomendasyon sa City Planning and Development Office o sa buhatan sa City Administrator aron opisyal nga maila sa City Hall ang duha ka mga grupo isip partner civil society organization sa administrasyon. Nasaran nga ang GITIB Incorporated o sa kini ka non-profit organization nga nagkampanya sa katungod sa mga kabataan, kababayenan o kinaiyahan og ang National Chaplains of the Philippines group usab kini sa mga aktibong pastor. I move to pass this letter dated December 23, 2022 from the City Planning and Development Office, duly noted by the City Administrator, recommending for the recognition of the GITIB Incorporated as an existing civil society organization in Osamis City. Madam Chair, for first reading with reservation. Motion approved for first reading with reservation. Moving this item, Madam Chair, for second and final reading, waiving the internal rules. Honorable Cyprius is moving this for the second and final reading, waiving the internal rules. This letter dated December 23, 2022 from the City Planning and Development Office,
duly noted by the City Administrator recommending for the recognition of the GITIB Incorporated as an existing civil society organization in Uzami City. Motion approved on the second and final reading, waiving the internal rules. Madam Chair, I move this for first reading with reservation. For first reading with reservation, as being manifested by Honorable Cypress, motion approved. Proceed. Moving this item, Madam Chair, for second and final reading, waiving the internal rules. For second and final reading, waiving the internal rules, this letter dated December 23, 2022 from the City Planning and Development Office, duly noted by the City Administrator, recommending for the accreditation of the National Chaplains of the Philippines as an existing civil society organization in Uzami City. Motion approved on the second and final reading, waiving the internal rules. Is there any comment? Remarks? Hearing none. Motion approved on the second and final reading, waiving the internal rules. Thank you, Honorable Chair. 1TV Patrol. Pagamping sa kansing-kasing gidumdum karong bulana. Nunot sa pagselebrar sa Valentine's Day matag sa 14 sa bulan sa Pebrero. Gihandom usab karong bulana sa kagamhanang nasyonal ang Philippine Heart Month. Nasaran nga ang Philippine Heart Month na proklamar niadtong January 9, 1973 ilalom sa Presidential Proclamation number 1096. Apan wala kini nasaulog sa matag bulan sa Enero kundi sa bulan sa Pebrero aron sa tuyong mas madumdum pa sa mga Pilipinhon ang Heart Month matag Valentine's season. Atol sa ulahing flag raising ceremony nga gipagayon sa City Health Office o gipasayon sa City Health Office, gipahibalo ni Mr. Brix Go, ang Education and Promotion Officer sa Maong Buhatan, nga padayon nga igawi sa katawhan ang pag-amping o pag-atiman sa heart o kasing-kasing aron padayong masinati ang maayong kondisyon sa lawas. Likayan ang mga aktibidad nga makadaot sa mga manungganong organo sa lawas sama sa kasing-kasing, sama sa mga daotang bisyo o ga-ibentinar ang maayong buhat sama sa pagkaon o sustansyadong mga pagkaon. We should love with a healthy heart and live happily. Kaya sa una, bago pa ko na minyo, nawala na sa ko ang pag-celebrate sa Valentine's, dili na ko muhatag og mga kwan kay samutan na tigulang na nga, di ata maghatag mga gift kay tigulang naman ta, maangay lang sa mga batanon. But one co-worker of mine told me nga, Bricks, kami mga babae, bisang pag-unsa kag gamay mong ihatag, bisang pa-unsa kag gamay nga effort imong pakita, as long as makita na mong effort is ma-appreciate na mo na malipay gid mi. So mo nang I would like to encourage everyone that we should give love, no? Not only on Valentine's Day but every day. So how do we take care of our hearts? No? Kay ang heart disease is considered one of the most reason, no? Ang reason nga sa ato ang mortality, no? Daghang mga matay among Filipinos kabahin sa heart disease. So how do we take care of our heart? So letter H, acronym nga heart, letter H is we should live a healthy lifestyle, no? Dili magbilar-bilar, avoid stress, and then letter E, eat healthy foods, no? Eat low salt, low cholesterol, low fat, and high fiber foods. 1TV Patrol. Madismiss ang gipasakang kaso batok sa maong suspitsado. Ang naay ruling ang ato ang korte. So ang body worn camera dito na siya naay mo execute og affidavit ang ato ang officer
nga nagsuot sa body-worn camera nga siya ay nagsuot sa body-worn camera. So naanay nito, affidavit. Gawas sa affidavit sa arresting officer, sa procedure buyer, ang mismo ang pulis nga nagsuot sa body-worn camera, na siya ay affidavit nga execute. Kauban na siya sa filing sa kaso. Kay dili na dawaton ang ato ang kaso sa bypass operation kung walay body-worn camera. Likewise, sa execution sa search warrant requirements po na siya. So, kung gusto ni Sir, during hearing mo, ato siya dito, aron makita niya, mo testify man ang kwanito, ang pulis na nagsuot sa body-worn camera. 1TV Patrol. Dugang pa hanay sa atong mga balita sa 1TV Patrol human lang sa mga bulawanong pahinumdum. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol.